Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. 22 overseas Filipino workers o OFW ang nag-request ng repatriation at 8 dito ay nakatakda ng umuwi sa ika-16 ng Oktubre. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, popondohan ng DFA at Department of Migrant Workers ang pagpapauwi sa mga OFW. Kaugnay nito ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga concerned agencies na bigyang suporta ang mga uuwing OFW upang makapagtaguyod ng magiging hanapbuhay ng mga ito. Kamakailan lang ipinag-utos ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang pagsasagawa ng surprise drug test sa mga PUV drivers. 5 ang nahuling mga chopper na nagpositibo at 76 naman ang nagnegatibo. Ayon kay Mendoza, layunin nito na bigyang babala ang mga chopper sa buong bansa na itigil na ang paggamit ng iligal na droga. Isang panibagong banta ng bomba ang natanggap ng Manila International Airport Authority o MIAA kamakailan kung saan wala pang isang linggo buhat ng ideklara ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa heightened alert ang 42 paliparan sa bansa dahil sa sunod-sunod na banta ng bomba. Ipinadala ang nasabing bomb threat dakong alas 5:50 ng umaga mula sa isang nagpakilalang Takahiro Karasawa na may email address na takahiro.karasawa@matsuko.sakura.ne.jp na nagbabala na nagtanim ng bomba sa isang eroplano mula Japan patungo sa isang paliparan sa Pilipinas. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Information and Communications Technology na ang mensahe ay pinadala ng isang lokal at hindi mula sa Japan at sinasabing ang banta ay isang recycled na mensahe. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hinikayat ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga nagtapos sa Philippine Public Safety College na magpursigeng maabot ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kampanyang Bagong Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., importante ang papel na ginagampanan ng mga nagnanais panatilihin ang kaligtasan ng bansa dahil isa sila sa mga kinakailangan upang masugpo ang kriminalidad at kaguluhan sa pamayanan. Bukod pa riyan, kaniyang inengganyo ang mga ito na manatiling matapat at maabilidad na tanggapin ang hamon kung sila'y magiging pulis, bumbero o jail officer sa kanilang pipiliing karera. Hinikayat ni National Commission on Senior Citizen Chairperson Attorney Franklin Quijano ang mga senior citizens na magparehistro sa kanilang online database. Kaugnay nito ay ang panawagan ng ahensya sa mga may kakayahan sa teknolohiya na turuan ang mga matatanda patungkol sa website. Sa kabilang dako, sinabi ni Quijano na ang suhestyon na sa iminumukahing gawing 1 milyong piso ang incentive sa mga centenarian o ang mga senior na tutungtong sa edad na 100 ay imposibleng maipatupad dahil malaking pondo ang kakailanganin para rito. Sa katunayan, nasa higit na 2,000 ang mga centenarian ngayong taon sa buong bansa, kung saan nasa higit 2 bilyong piso ang kakailanganing dagdag pondo kung sakaling maipatupad ito. Sa kabilang banda, nasa higit na 3 milyon na ang mga registered na senior citizens sa kanilang website. At para sa mga nagnanais pang magparehistro, tumungo lamang sa kanilang website, ncsc.gov.ph. Muling gumawa ng kasaysayan ng P-pop global sensation na SB19 nang mapili ang kanilang hit song na Gento bilang aprobadong entry para sa 66 Grammy Awards.
Ayon sa isang music label, nagawa ng Gento ang makaabot sa approved entries para sa kategoryang Best Pop Duo o Group Performance. Samantala, dadaan pa sa deliberasyon ng Recording Academy kung aling ang mga karapat-dapat na entry ang pagpipilian para sa award. Ang mga opisyal na nominado ay iaanunsyo sa darating na ika-10 ng Nobyembre. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force.